magpapatuloy ngayong gabi. Panibagong eksplorasyon ang inyong matutunghayan. Samahan niyo kong tuklasin at alamin ang lihim ng abandonadong factory. Dito tayo sa isang bahay na abandonado na within 20 to 30 years na raw siyang abandonado ayon sa mga lokal na nakatira dito. Medyo maingay pa sa labas kasi highway yung nasa likod, pero ang time check natin 12 AM na. Lumaki rin dito sa lugar na to, sa Sagana. Yung mga alam niyo tungkol dyan sa lugar na yan? Ang kwento-kwento kasi niyan, yung mga tropa din namin na matatanda na, kasi hindi rin nila na ano yan naabutan nila elementary. Ang sabi nila, pabrika daw ng ano yan, ng bag. Ayun ang pagkakasabi nila. Tapos nung malugi na, naging abandonado na. Yun yung pag-aalam nyo. Ayun ang pagkakaalam namin. Kasi lahat ng nasabihan namin kwento dyan, yung mga tropa, lahat ng nasabihan namin, yun yung kwento nila, iisa lang din. Pabrika daw ng Pabrika talaga siya ng bag. Yung kung napasok nyo na yung lugar, ano yung kakaibang kwento tungkol dyan sa lugar? May makakaiba ba, nakakatakot na kwento ba dyan? Nung pumasok ako kanina, nung trinay ko bumigat yung pakiramdam ko, mabigat din. Tapos yung tropa na kasama ko, kinilibutan siya ng balahibo. Umangat talaga balahibo niya kasi nga, yun, mabigat niya sa feeling. Iba yung feeling niya pag nandun ka sa loob. Ang init lang dito sa loob, di ko may paliwanag bakit sobrang init. Uy! Komplikado lang dito, mga kankani. Masyado nang luma yung lugar. Sira na yung kisame, yung bumagsak na. Bumagsak na yung kisame, inanay, katagalan, bumagsak. Ayun. Ayun na siya. Siran-sira na siya. Makankani, siran-sira na siya. Nakikita niyo. Tapos may puno siya ng parang puno ng santol. Puno to ng santol. Sobrang init talaga. Hindi mo mapaliwanag yung init dito, mga kankani. Puno siya ng santol. Uy! Medyo nakakakilabot lang dito kasi mga ano, nakita niyo naman yung pinasukan ng serteng nyo. Sobrang kipot nung pinasukan ko, mga kankani. Ang hirap lumabas dito. Bago ako tuluyang pumasok sa loob, ay minabuti ko munang sumilip sa bintana upang malaman kung may kasama ako sa lugar. Init. Pasok tayo ngayon dito sa loob ng bahay mismo. Oo? Tuto tayong kumatok, mga kankani. May nakikita man tayo or hindi natin nakikita, kasama man tayo o wala, matuto tayong kumatok. Abangan. Nasa kusina na tayo. Uy! Grabe yung loob ng bahay. Uy. Nikilabutan ako dito, mga kankani. Balahibo ko. Wala tayong kasama dyan, mga kankani. Tanging camera at setting nyo. Ayan. Pakita ko sa inyo. Wala tayong kasama rito, Wala tayong kasama dyan.
Ayaw lang nandito sa loob. Ito yung unang kwarto dito sa first floor. Sa pagpasok sa loob ng unang kwarto, ay ito ang tumambad sa akin. Tagalan na rin, mga kankani, sira na. Isahig, kisame, mga bintana. Ang init. Wala nang naiwang na mga gamit. Siguro dito. Pero sinabi sa amin, 20 years na raw siyang... Nabuksan. Pagkakasabi sa amin, 20 years na raw abandonado itong kwartong to. So, dito tayo ngayon sa pinaka dining. Siguro ang dining room nila. Napakalaki ng bahay. Sirang pintuan. Tagalan, oops. Sumama pa yung ulo natin. Kusina. Ito, barandilya. Parang, ano yata to? Receiving area. Pahingahan. Daming mga... Yan, bumagsak na yan. Yun yan, siguro galing. Mga yero. Mga yero nagbagsak. Grabe, labad ko rito mga kanjan. Nakakatakot din yung bahay. CR. Yung mga CR. Furnace sa kanila. 4 yung CR. Tapos katagalan na rin. Bumagsak na. Sa paglilibot ko ay narating ko ang tila kusina ng bahay. Sa pagpasok pa lamang ay hindi na ako mapakali at ito ang mga sumunod na nangyari. Ngayon nasa kusina na tayo. Uy. Uy. Dumaan sa likod natin. Kilabot ko. May dumaan sa likod natin, mga kangani. Ang laki ng ulo ko. Nararamdaman ko may kasama ako dito. Legit to mga kangani, putik. Lumaki yung ulo ko bigla. May dumaan sa likod natin. May narinig akong boses ng babae. Tapos bigla na lang may dumaan sa likod natin. Ang tulin sa likod ko, puti. Makikita ang bakas na minsan tinirhan ang ngayon abandonado ng lugar. Gamit po. Sapatos. Ang babae. CR? Kaya lang yung CR, ba't parang may sunog? Meron. Kwarto ulit.
Sa pang kwarto, mga kankani. Mga kankani, legit. Yung naramdaman ko dun, biglang tumayo yung balahibo ko. Kinilabutan ako dun. Grabe. Pasensya na mga kankani kung may hawak akong bimpo. Sobrang init kasi rito. Di ko may paliwanag kung bakit ang init. Sobrang init. Ngayon, pasukin naman. Panikid natin yung second floor. Pero, teka. May basement. Init dito. Katakot naman. Nalaglag na yung hagdanan sa katagalan. Katagalan mga kankani yung hagdanan, nalaglag na rin. Matapos ang naramdaman ko sa kusina ng bahay, ay minabuti kong magdahan-dahan pagpanik sa pangalawang palapag. Medyo nakakilabot lang dito. Mga kankani. Kasi bukod sa solo tayo, mahuna na yung mismong bahay. Na anytime, pwede tayo mahulog. Nang marating ko ang second floor, ay katulad ng ginawa ko sa ibaba, tinignan ko muna ang mga kwarto mula sa bintana upang matiyak na walang ibang tao maliban sa akin. Nang masigurado ko na ako lang ang tao sa second floor, ay Oo. pinasok ko na ang unang kwarto. Ngunit ang hindi ko maipaliwanag ay kung saan nanggagaling Sobrang ang tagal na masamang nito. amoy Ano. na tila nabubulok na karne. Amoy patay na ano? Ay, sakit sa ilong. Amoy something na ano? Amoy something na Nang nabubulok dito. bigla ko itong napansin sa sahig ng CR. Sabi ni Amy nabubulok. Ano to? Uy! Ew! Pusa! Hindi lamang pala ito ang naghihintay Yuck. na matuklasan ko sa lugar. Mga kankani, hindi na takot na lang sa mga paramdam ng hindi natin nakikita yung nakakatakot sa mga abandonadong lugar. Kasi ultimo mga na-abandonadong lugar ay pinapasok na rin na hindi lang mga espiritu o na mga elemento kundi mga taong lagalag o yung mga lugmok sa pinagbabawal na gamot. May mga foil lighter. Patunay lang na maabandonadong lugar ngayon ay hindi na lang nakakatakot o nakakakilabot dahil sa mga kakaibang bagay na hindi natin nakikita o nararamdaman na hindi may paliwanag. Kundi yung mga ganitong ebidensya na pinapasok na rin siya ng mga masasamang loob or mga taong lugmok or gumol sa bawal na gamot. Ang aparador.
Oo. Normal na ko. Uy, may kusang hangin dito naman. Bakit gano'n? Sa part na ito, naramdaman ko na Balahibo tila may tao akong kasama sa naman. lugar. Ngunit nang tignan ko ito, Ya? Diyan ba kayo? Pero baka sumunod na sila ulit. Kaya? ay solo pa rin pala ako. Sa pagpapatuloy ko, ay mayroon pa rin palang lalantad na mga ebidensya sa aking harapan. Mga drug paraphernalia na ginagamit ng mga taong gumul sa bawal na gamot. Yung sinasabi ko sa inyo na ang mga abandonadong lugar ngayon hindi na lang nakakatakot dahil sa mga multo or mga engkanto, kundi sa mga taong lubok na rin sa bawal na gamot. Mga ebidensya na ultimo, ang lugar na walang tao ay pinapasok na rin nila ngayon. Para to siguro ng bata. Sa dami ng ebidensya na tumambad sa aking harapan, minabuti ko na lamang na lumabas na ng bahay. So yun mga kankani, ito ang experience nyo Certain TV dito sa loob ng isang abandonadong bahay na naman. Nabuti mo, natay yung balahibo ko. Na naman. And solo exploration natin. Sa mga hindi pa nakalike dyan, paki-like, subscribe, and share sa mga kakilala nyo ang YouTube channel Certain TV. Ito ulit ang Certain TV nyo, nagsasabi sa inyo kahit haunted pa yan, pero punta na't pasukin natin yan. Tara. Kuya, dito kuya. Eto. Eto, andito ako sa likod. Sakit ng ulo ko. Naka-steady oh. Naka-steady siya. Nararamdaman ko, oh. Yung balahibo ko, yan tayo lahat. Uy! Yung sasalita, putang ina mo. Gagi, may nagsalita, kinilabutan ako. Gagi, ito mo kilabot ko, boy. Ang laki ng ulo dito. Yung nagsalita. Uy! Ito. Uy! Ito. Uy! Tara. Gago, Jeff, tinuro Putang ina, boy. May tao dyan. Tama ba may tao lang? Boss, Martin. Ganun, boss. Hindi ba may Dito. tao lang? Parin yun? Tapos na. Uy, si motor lang bumagsak Tara, yun. tara, tara. Putang ina, kinilabutan ako, boy. Tara, tara. Putang ulo. Pari dun. Parin yun? Ay, boy.